Okay, good day mga ka-Airsoft, good day mga ka-Bigman. Paano ba sabihin to? Si bossing natin ayaw magpakita sa camera. So, hindi na lang muna natin siya iharap sa camera mga ka-Airsoft ha. Okay, pero ngayon, bago tayo mag-review and unbox mga ka-Airsoft, no? Bluetooth connecting. Linisin muna natin yung unit niya, no? Kasi itong bossing natin na to is repeat client na natin to. From the House of Representative na Office of staff siya sa House of Representative under, hindi ko na sasabihin. Okay, paayos na to. Hindi ko na sasabihin kasi syempre gusto natin proteksyonan yung ating ka-Airsoft, no? So, ayaw niyang mabulgar. Merong konfe. Ayun, oo nga, meron. Meron. Tiga ko. Kaya lang, ayun. Okay na. Okay na? Ayaw niya mabulgar. So, okay lang. Okay lang naman, no? So, before anything else, mga ka-Airsoft, no? Dito sa Bigman, ang unit, lifetime warranty. Bukod sa lifetime warranty tayo, yung unit, hanggat maaari, kung pwede sana, yung unit hanggat maaari, kung pwede sana, every 3 months is makarating po sa amin. Every 3 months, hayaan nyo pong i-preventive maintenance service namin. Okay? Itong unit kasi ng ating ka-Airsoft is nasa, kung di ako nagkakamali, is nasa 2 years. 2 years, 2 taon. Biruin mo naman yung 2 taon kung gaano katagal yun bago maseservisan ulit yung unit, di ba? So, 2 years, ngayon, seservisan natin to, okay? Medyo, look, ito yung unit niya, mga Airsoft, no? This is the John Wick, okay? John Wick siya, Pit Viper, okay? Pero, paano ba sabihin to? Hindi ito yung John Wick Pit Viper na ordinary. Okay? We all know na ang John Wick Pit Viper ay hawak ng EMG. Fully licensed ang John Wick Pit Viper sa EMG. So, itong unit na to is not a fully licensed. Hindi siya fully licensed by the EMG, pero mas matindi kesa sa EMG. Okay? This unit is capable of all type of gas, while the EMG hindi. Okay? Ayan, pakita ko sa inyo ha. Pakita ko sa inyo yung pagkakaiba. EMG, kuha tayo. Ayan. This is the EMG. Ayan ha. EMG, brand yun ha, mga Airsoft ha. Ano yun? EMG is a maker. Sorry, hindi siya brand. Is a maker. Ayan, makikita nyo, ayan. Mukhang magkaparehas talaga. May pagkakaiba, kaunting-kaunti, millimeter lang sa haba. Okay? Tapos, ayan, mukhang parehas na parehas, patitindig, matindi, maganda, maayos. Pero ito nga, this is a fully licensed, while this is not a fully licensed. Pero, kung sa tindi at tindi, mas matindi to dahil created by the one of the most, reliable at saka matinding creator pagdating sa mundo ng Airsoft, the SRC. So, ang tawagin nito is the Night Viper. Hindi siya Pit Viper, no? Okay. Actually, hindi siya naka-fixed barrel, pero ito naka-fixed barrel. Mamaya, di-discuss natin lahat yan. Yung pagkakaiba ng both unit, papakita ko sa inyo, di-discuss natin. Pero, focus muna tayo dito sa pag-maintain ng Airsoft ng ating bossing. Okay? I repeat, ka-Airsoft from the House of Representative, Sir, muntik na. Hindi, huwag na lang banggitin yung pangalan, sir. Okay. Si Sir Alvin, nandito siya sa atin ngayon, pero ayaw niyang sabi ng pangalan. Okay? So, Lucas, yung isang camera, pwede mo bang hindi, pwede natin ilapit muna. Mamaya na natin ilayo. Sige. Lapit mo na lang ha. Okay, yan dito. Sige, lapit mo na. Dito pa. Lapit lang, yung isa. Okay.
Hindi nakita mo ka. Ayan, yan, kita. Ayan, tingnan mo kung kita yung ito. Ito. Kita? Huwag mo nang galawin dyan. Tingnan ko lang kung kita. Ayan, kita. Okay. Mga Airsoft, 2 years unit. Okay ha? Walang linis, walang maintain na ginawa dito sa unit na to. Ngayon pa lang, unang-unang makakatikim ng maintenance itong unit ng ating bossing. Okay, ngayon pa lang makakatikim ng maintenance to. Okay? Ngayon, number 1, mga Airsoft, no, akin nire-request ko lang po na huwag po kayong tatamarin na dalhin sa akin yung unit. Every 3 months, libre lang naman po namin ginagawa yan. Libre lang naman namin ibinibigay yung paglilinis sa unit. Okay? Ngayon, to, release natin yung magazine. Okay? Pero yung mo 2 years na walang linis, actually yung unit to yung tuyo. No? Linisin muna natin bago natin i-test. So far, wala naman daw problema. So far, pumuputok naman daw ng maayos ang sabi ng ating bossing. Ngayon, malalaman po natin yan, okay? Bubuksan po natin, dismantle natin yung unit ito. As a Glock ang pag-dismantle, this button, at saka yung kabilang button, hahatakin pababa sabay. Okay, then, after that, push backward, then forward. Ayun. Okay. Yan, grabe. Bossing, yung unit, to yung tuyo. Grabe, to yung tuyo yung unit, pero tignan natin, no? Okay? So, syempre, gumagamit tayo ng step 1, step 2, yung cleaning agent na ginagamit ng Big Man. Okay? Exclusive lang to sa Big Man, no? Yan, step 1, deep clean, at saka step 2, yung dissolving. Ayan, gagamitin natin yan para sa ating ka-airsoft, na sa unit ng ating ka-airsoft. Okay. Lukas pa kayo, alis na nga ito rito. Naubos na. Okay, so, step 1, syempre, ito. Gagamit tayo nito, lilinisan natin, ha? Ayan, mga ka-airsoft, tignan nyo, ha? Itong unit na to is 2 years. Aminado yung bossing natin, no? So, tapos, medyo, ang napapansin ko to yung tuyo siya, wala siya silicone oil. Tignan na lang natin, linisan natin yung unit, okay? First, spray natin, syempre. Yan, inaalis natin, wina-wash out natin, no? Oh! Grabe, ano to? Grabe, dumi. Saan ba galing to, sir? Sobrang dumi. Ala. I-zoom mo nga, nak. Zoom mo yung camera. Na-zoom? Kita rito? Yan. Oh, yung isa, i-zoom mo din. Grabe po. Ngayon lang ako naglinis ng ganito. Ay. Ayun. Aray ko po. Ang titigas. Kaya pang i-zoom sa pinakamaliwanag na posible. Na ako. Grabe po. Para makita nila na yung pagkintab. Alisin natin. Ayan. Okay, yan. Sige, yan. Okay, mga ka-airsoft, actually ngayon lang ako nakapaglinis ng ganito. Sobra to. Ito mga ka-airsoft, oh. Grabe, mga aluminum particle. Mga bakal na to. Oh. Yan. Ito po yung ang mangyayari. Ito yung magiging resulta pag yung unit ninyo, tinitipid nyo sa silicone oil. Bossing, yung unit mo, Glock. Grabe, dumumi yung mga kuko ko. Dumumi yung mga daliri ko sa unit. Okay, anyway, sige, tuloy natin, no? Yung unit mo, Glock, bossing, hindi to 2011.
Ang 20, ang Glock kasi bossing, medyo ano yan, medyo malambot. Hindi, ayan oh, oh grabe. Kutsa, wala ako masabi rito sa unit. Naku po mga ka-airsoft, ano ba to? Foreign element na to na ano eh, aluminum siya eh. Kaya mga ka-airsoft, no, yung unit natin, ito ang nangyayari. Ayan, kung mapapansin ninyo, grabe ang wear and tear na nangyari rito. Ayan o. Kung mapapansin ninyo ha, naubos yan, yung parte na yan. Ito, turo ko ha. Ayan mga airsoft po, ubos o. Tingnan nyo yung outside barrel niya. Ito o. Ito ubos din to. Ayan o, ubos. Ubos din to. Ayan na, ubos siya no. So, ito, epekto to pag hindi na nalalagyan ng maayos ng silicone oil. Okay, ito pa oh, kung mapapansin niyo, ubos din tong side na to. Yan oh, ubos. Ubos siya, no? Ayan na, ayan na, ubos siya oh. Ah, grabe. Opo, ngayon lang ako nakapaglinis ng ganito, boss. Sobra, mga ka-airsoft, grabe to. Kinayod yung unit, no? Wag nyo pong tipirin sa silicone oil yung unit ninyo. Nako po. Alam ko, bossing, marami kang pambili. Pero, syempre, mas masarap sana kung yung unit natin, walang ganitong maging problema, no? Anyway. Ito mga ka-airsoft, itong ginagamit na natin na to is, kung tawagin to, ito yung dissolving agent natin, ha? Yan, ito yung dissolving agent, ayan. Okay? So, grabe. First time ko naglinis ng ganito. Sobra talaga siya, no? Hindi ko, hindi ko na-expect na ganito. Liitan natin mo ng konti yan para yan. Yan, okay. Boss, magandang gabi, sabi niya. Yung unit ko po pina-repair, di ko pa nakukuha dyan sa house nyo, sir. John Louis Saunders, bali mag-message po kayo sa amin o kaya tumawag po kayo para ma-address properly kung ano yung unit nyo, no? Pasensya na po kasi hindi po matatandaan hindi po natin matatandaan yon. Kaya kailangan pong tumawag po kayo para ma-address ng mahusay. Okay? Yan, mga airsoft, no? Sabi ko nga sa inyo, first time ko naglinis ng ganito kadumi, no? Nagulat ako, ayan, makikita nyo naman yung dumi. Grabe, hindi lang siya basta dumi, solid siya, no? Ayan, no, solid siya ng mga matatalim na object, aluminum particle, aluminum dust, no? Kung tawagin yan. Medyo nagulat talaga ako, no? Anyway, flush natin. Charge mo nga muna to. Asan? Pengi akong ano, yung kable na lang na mahaba, ayun. Grabe to. Ngayon actually, ano, mga ka-airsoft, makikiusap lang ako,
yung unit ninyo, wag niyong tipirin sa silicone oil. Grabe. Tapos, yung unit ninyo, dalhin ninyo sa akin every 3 months. Nag-addict mode man kayo, nagamit nyo ng gusto or hindi, dalhin ninyo every 3 months. Imagine ninyo to, ito, sa totoo lang, kaya nagkaganyan-ganyan, parang merong giniling na ganyan na aluminum particle sa loob. Epekto yan ng hindi tamang pagsisilicone oil, no? So, nagigiling yan. So, ito mismo, itong mga nakita natin na yan, naalis natin na yan, ito yung sisira sa mismong unit ninyo. Na pag hindi natin naagapan yung unit ninyo, nako po, magwawakas. Grabe. Ako, gulat ako. Actually, nagulat ako, no? Hindi ko ini-expect na ganyan ng kakahinat na ng paglilinis natin. Anyway, ano lang muna, na i-flush natin to. Paganahin mo yung compressor pag hindi to gumana ng pag mahina, magko-compressor ako. Sige. Yan, i-on mo. Meron naman sound ano to, 'di ba? Pwedeng i-activate. Hindi. Sound naman. Oo. Hindi. Ayaw. Wala. Dapat ina-activate yun bago yata i-play. No? Kaya mga Airsoft, pagpasensyahan nyo na ako, medyo magkakaroon ng ingay kasi itong pambuga ko, seems mahina pa rin. Sige, yan na. Okay? Yan, gamit tayo ng compressor, no, para medyo malakas-lakas. Mas gusto kong gamitan ng compressor kasi tignan nyo naman yung nakuha natin dumi, di ba? Okay. Ba't tissue na? Grabe, mga Airsoft pa. Ito yung nakuha namin, no. Grabe. Tingi pa isa pa. No? Kaya ganito po ka-importante yung pag-maintain ng unit. Pag hindi po natin na-maintain ng maayos, darating na lang sa puntong masisira po tong unit ng ating bossing, no? Grabe, ang linis ngayon, mga Airsoft. Kung nakita nyo lang ito, hey, linis na. Ngayon, syempre, na step 1, na step 2 natin ng cleaning, syempre, dadako tayo sa step 3, which is yung lubricating. Lalapatan natin ng panibagong silicone oil. Okay? Okay na, nak. Patay mo na yan. Maingay. Sayang yung unit, 2 years old. Kung hindi rin lang maaalagaan, sayang siya, no? Kaya pala kanina, medyo maganit, no? Pag kinakasa. Ngayon, ang ganda na. Sarap na niyang ikasa. Okay, pakialis to, look. Then, basahan, tenga. Tapos, medyo i-zoom out mo na. Konti lang. Zoom out mo na. So, okay na yung unit. Nalinis na natin. Grabe, ang linis niya. Ang ganda na, oh. No? Kanina, ako, nagulat ako dun sa pangyayari. Sa totoo lang. Ngayon, ganda na niya, oh. Parang bago na naman, di ba?
Nawala yung mga mancha-mancha, nawala yung mga kung ano-anong anik-anik. Although, kita naman natin, ayan, merong gas-gas sa ibabaw. It is because, syempre, medyo napabayaan ng ating bossing sa silicone oil. Di ba? Hindi kasi magsisinungaling ang ebidensya di ba? Ayan. Diyan natin ang gas. Ay, lagyan kong oil muna. Okay, hindi magsisinungaling ang ebidensya Yan ang ebidensya, yung gas-gas. At saka yung mga naalis natin na mga dumi-dumi, no? 1, 2. Okay? Yan na. Pasok. Pasa. Ready to fire. Uy, grabe. Okay. So, yung unit, napakaganda pa, napakaayos pa. Yun nga lang, napabayaan siya sa silicone oil, kaya nagkanda ubos-ubos. Okay, ayan no. Mapapansin niyo yung mga gilid, talaga may mga gasgas siya. Yung ibabaw may gasgas, tapos yung laman loob niya, talagang may mga gasgas. Buti na lang, kahit papano, gumagana pa ng maayos yung unit ng ating bossing, pero wag na pong uulitin yun, especially dito bossing sa susunod mong unit, okay? Mga Airsoft, okay na to, na gawa na natin, na PMS na natin. Libre lang po yun, wala pong bayad yan dito sa Bigman, no? Napakaganda ng unit, Glock 17 na Taiwan, kaya lang, kung hindi natin naalagaan, sayang naman na maituturing, okay? Ngayon, dire-diretso tayo dun sa bagong unit na kukunin ni Sir. Review and unbox po tayo ng unit na naiibigan niya, na gustong gusto niya. Okay? Remote, okay. Grabe, nagulat naman ako doon, bossing. Sa totoo lang, hindi ko expected na ganun. Yan, naayos ko lang yung camera. Yan, wag po kayo maiinip, mga Airsoft. Yan. Okay, so ayan na ngayon. Okay na yung Glock niya, tulad nga ng sabi ko, maayos na. Dako na po tayo sa review and unbox. Boss, itong unit mo ngayon, high-end po ito. Opo, ngayon, sayang naman to kung yun nga, kung mapapabayaan sa silicone oil. Okay, so, konting alaga na lang ha. Okay mga Airsoft, ito yung unit niya. Yung tulad na sinasabi ko kanina, this is not EMG Taiwan. This is a SRC Night Viper kung tawagin. Bakit Night Viper? Kasi hindi pwedeng tawagin Pit Viper to kahit kamukha, kahit naka-print si Pit Viper, hindi mo siya pwedeng tawagin Pit Viper kasi hindi licensed to. Okay? Ang license na Pit Viper, tulad nung sa start ng video ko, is produced by the EMG brand. This is SRC brand. Okay? Yan, EMG brand. Pero, ito na, lahat, kung makikita nyo, lahat parehas. Walang pinagkaiba. Okay? Pero, mas matikas to na hindi fully licensed kesa sa fully licensed na to. Bakit? Itong EMG Taiwan is capable only of 12 kg gas. Okay? Ang ginagamit lang na gas dito sa EMG Taiwan is the 12 kg. Ito. Yan. Pero itong unit na to, pwede siya sa 12 kg, pwede siya sa 14 kg, at saka pwede siya sa CO2. For the first time in the history of Bigman, may makikita kayong unit na John Wick Pit Viper na pwede sa lahat ng klase ng gas. Okay? Sa mga previous video ko, kahit balikan nyo, sinasabi ko na ang John Wick Pit Viper is wag ninyong gagamitan ng 14 kg and CO2. Pero ngayon sasabihin ko, first time in the history of Bigman, pwede ang John Wick Pit Viper sa 12 kg, 14 kg and CO2 dahil hindi po to EMG Taiwan. This is a unit na kung tawagin SRC Taiwan. Okay?
full steel CNC ang laman loob nito. Hindi katulad ng EMG Pit Viper, ang laman loob niya is alloy, basal alloy, no? Kahit basal alloy, kahit CNC alloy, mas matigas pa rin na matatawag ang mga full steel. Okay? Ayan. Kaya ngayon, full steel to, pwede po siya. Again ha, hindi po lahat, ito. Kung ang unit mo hindi naman SRC na Night Viper, na Pit Viper, huwag nyo pong gagamitan ng 12 kg, ay ng 14 kg at saka ng CO2. Kaya ko lang po ito gagamitan ng CO2, it is because suportado kasi full steel CNC ang laman loob nito. Hindi katulad ng EMG, hindi po siya full steel. Okay? Well, in fact, ito yung magazine niya for the CO2. Yan. Itong magazine na to is ipapasok mo yung, asan na yung hawak ko kanina? CO2 dito. Ito, aalisin mo muna to. Ipapasok mo to ron. Pag naka-place na ron, hihigpitan mo yung tornilyo, then that's it. Ito, ibabalik mo. Okay? Ito yung CO2. Pero for now, ang gagamitin natin, itatry natin siya sa green gas lang kasi, bakit? Wala na po kami available na CO2 na ubusan. Pero sa basket, meron tayong dala. Sa dala meron. Din lang sa wala. Ayan, no? Ayan. Okay, mga Carsop? So, ayan. Ngayon, dako muna tayo rito. Okay? So, ito yung unit, ito yung magazine, ito yung green gas magazine, ito naman yung CO2 magazine. Parehas yan, high kappa, high capacity. Nasa sa'yo na lang kung anong gusto mong gamitin. Pero itong unit na to, pwede siya sa 12, 14, and CO2. Pero yung EMG, again, kung EMG, ENC, double bell, wag ninyong gagamitan ng 14 kg at wag ninyong gagamitan ng CO2 kasi hindi po pwede yan. Mawawarak yung unit nyo. Kawawa naman kayo kasi masisira yung unit nyo, mapapagastos kayo. Okay? Kaya ako po gagamitan to ng 12 kg or 14 kg or CO2 kasi full steel CNC to. This is a more high-end version of the John Wick Pit Viper na kung tawagin SRC Night Viper. Okay? So this is the this is the magazine. Kunin natin silicone oil, press the valve, then spray. Okay, then dito rin sa ilalim, spray. Okay, kunin natin yung unit. Ikasa, ilock manually, spray sa nozzle, then spray sa slide stopper. Okay, isa pa sa pinagkaiba nila, yung EMG na Taiwan, out of the box, hindi siya naka-fix outer barrel. Out of the box, kumakalog ang barrel. Ito, out of the box, naka-fix outer barrel. Hindi siya kumakalog, okay? Yung EMG or yung China, okay, pengi ako, para makapit Viper China. No? Tandaan nyo huwag kayong magkamali baka kasi isipin nyo, pwede yung John Wick nyo. Hindi po pwede very rare lang tong John Wick na to, kaya pwede siya. Premium kasi to kasi, full steel CNC siya Yung John Wick ninyo, malamang sige, alisin mo muna. Yan, yung John Wick ninyo, ganito, di ba? Ayan, makikita nyo, this is the John Wick China. Ayan, Yan, kumakalog. Kasi, China yan, Okay, ito, makapapansin nyo, hindi. Hindi kumakalog kasi naka-fix outer barrel na to. Okay, ang upgrade dito, okay na to, look. Ang upgrade dito, fix outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, enhance nozzle, at saka half-up rubber. Ang upgrade na nakakabit dito, 6. Okay? Enhanced nozzle lang po siya, hindi siya naka-big bore. Mapapansin nyo, ang EMG, yun ang panlaban nila, naka-big bore, kulay pula. While ito, ordinary nozzle lang, stock lang. Kaya, small bore lang siya, pero in-enhance natin, pinalaki natin yung bore, kaya lumakas ang FPS ng ganitong unit. Okay? So, ganda, di ba? Ayan, ganda. Kikita nyo naman, di ba? Okay, ngayon, maglalagay tayo ng green gas. Gamit lang tayo mga Airsoft 12 kg, Upside down then, isakto, then press down. 1, 2.
Okay, 2 seconds lang. Huwag nyo na sobran kasi sayang, no? Ngayon, lagyan natin ng bala, ha? Tandaan nyo, ang gamit ko, 12 kg lang, ha? Tapos, bukod sa 12 kg lang, 0.20 grams lang ang pangkokrono natin. Hatak, place your right thumb here. Lagyan natin bala. Okay, 0.20 kasi ikokrono ko, ha, mga Airsoft, para makita ninyo. Okay, ayan. Ganyan ang proper orientation ng bala. Left, right, left, right, left, right. Dapat walang bungi. Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Okay? Chrono test tayo. Okay? Okay? Ba't tumayo ka? Go, 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 go. Go. Okay mga Airsoft, this is the John Wick Pit Viper, the high-end version by the SRC, Full Steel CNC. Chrono test natin. Firing. 420 FPS. 416 FPS. 406 FPS. Napakalakas, napakatindi. Mga Airsoft, Pit Viper ang pinag-uusapan natin para mag 420 FPS. Napakalakas, napakatindi niyan. Okay? Ang ginamit natin is 12 kg pa lang na gas. Ano pa kung gagamitan natin ng 14 kg to? Ano pa kung gagamitan natin ng CO2 to? Ang CO2 plus 100 agad. Tandaan nyo ha, ang CO2 compare sa 12 kg plus 100 FPS agad. Biruin mo, 426, tama, nung una. Ibig sabihin, kaya niya mag 526. Animal tong unit na to. Grabe to. Iiyak tayo sa lakas nito. Ngayon mga Airsoft, firing po tayo. The 2011 SRC high-end version, full steel CNC, firing! Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Pakasarap na unit, mga Airsoft. Grabing upgrade yan. Tapos ito yung CO2 niya. Kung gusto mo CO2, kung gusto mo green gas. Diba? May nagtatanong dito, Big Man, matipid pa rin ba sa gas yan kahit ganyan nakalakas? Yes po. Matipid po siya sa gas kasi yung unit na to naka fine tuning, naka trigger job. Big Man, anong pinagkaiba niya sa EMG? Sinabi ko na po kanina. Sinabi ko na po, no? Pero isa sa mga na-notice ko, yung slide niya. Yung slide niya, mga Airsoft, hindi siya steel, pero CNC finish. While the EMG hindi. No, hindi siya CNC. Pero ito, CNC finish. Bakit? Ang talim nung mga edge niya, oh. Talagang laser ang tumapos diyan. Hindi siya minolde. Hindi siya minolde bagkos inukit siya using laser, kaya CNC. Napakaganda, napakasarap. Napakaswerte ng magmamay-ari nito si Sir Alvin sa House of the Representative, no? So, ito yung unit niya, nakita nyo naman, minentain natin, free lang. Ganun din to sa unit niya. Bossing, pakiusap ko lang po. Every 3 months, wag po kayong tamarin. This is a collector's edition pistol. Sayang na sayang po ito kung mararatsyada lang, kung luluwang lang dahil hindi nyo ginamitan ng silicone oil. Ito mga Airsoft, wag kang magagalit sa akin, sir, pero as base sa nakita ko, hindi siya nalagyan ng oil. Hindi siya mag-wear and tear ng ganong katindi kung may oil, no?
pasensya ka na ha, magsasabi lang ako ng totoo, bossing. Ngayon, itong unit na to is high-end version. Sayang po ito kung hindi natin maaalagaan sa silicone oil, okay? Good evening po, Sir Bigman, sabi ni Jonathan Jonathan Marilia Micor. Boss, magkano po? Gabi po. Boss, magandang gabi po. Sorry, magkano po gabi po? Roselito Beher, Sehujo, no? Jay, salamat. Good PM, Sir Bigman. Hello, Sir Jay. Pa-shoutout pro from Gapan, Sir Jonathan of Gapan, Nueva Ecija. Okay. Sabi ni Alan Villaris, hula lang 420 FPS. Putya, tumama ka. Tumama ka dyan, brother Alan, ha? Okay, hala, tama ako, sabi niya, no? Mga Karsop, ganito, ha? Pag ako nag-upgrade at magla-live ako, actually, hindi ko pa alam. Kasi kung ginagawa ko, i-upgrade. Tapos kung i-upgrade, ila-live. Diretso. Hindi ko pa alam kung ilang FPS ang maipipresenta kong unit sa inyo. On my part, nahihirapan din ako. Kasi bakit? Ang gusto ng mga ka-airsoft, nag-chrono tayo ng umaga, 410. Ang gusto ng mga ka-airsoft, pagdating ko ng tanghali, 420 na. Ang gusto ng mga ka-airsoft, pagdating ko ng gabi, 430 FPS na yung next kong ila-live. Nape-pressure din ako, no? Kasi, mararamdaman ng mga ka-airsoft, baka maramdaman ninyo na, kung hindi ko nalampasan yung previous ko na Krinono, baka isipin nyo pangit ang pagkaka-upgrade. Hindi po ganun yun. Bawat upgrade pong ginagawa namin ito ng tama at ng maayos. Ngayon, kung sakali man na hindi niya maabot yung pinaka-record holder, wala po akong magagawa ron. Lagi ko po sinasabi sa inyo, kung meron 10 unit na in-upgrade, imposible po na magpare-parehas sila ng FPS. Meron po diyang isa malakas, meron dyan mahina, meron dyan ang hirap i-upgrade, meron dyan isang unit na konting kalikot lang, ang lakas na kagad, no? Kaya ang ginagawa ko, pagka-upgrade, stop. Ila-live ko na, then that's the time na malalaman ko lang rin ang FPS. Ngayon, during the live, malalaman ko yung unit kung nagkulang sa upgrade or sumobra. No? Kasi itong unit na to, actually yung result niya na 420 para sa isang 12 kg malakas. Bakit? Kasi pwede pa siya mag 14 kg, pwede pa siya mag CO2. Kaya malakas yun. Kaya hindi ko alam. Kasi pag napalakas mo na, hindi na pwedeng i-undo. Hindi na pwedeng i-rewind, i-playback. Hindi na pwede. Kasi na-enhance na eh. Hindi katulad sa rifle, sumobra ka, magbaba ka ng spring. Kinulang ka ng lakas, magtaas ka ng spring. Sa mga gas type, yun ang worry ko, no? 420 using 12 kg. What more kung gagamitan natin ng 14 kg. Yung 420, pwede maging 480, pwede maging 470. What more kung gagamitan natin ng CO2? 426 FPS, di 526 FPS na. Grabe yun, mga ka-airsoft. Sobra-sobra lakas nun, no? Nape-pressure ako, pero wala akong magagawa eh. Yun talagang naging resulta. Tulad nga sabi ko sa inyo, magkaibang pistol and rifle. Sa pistol, whatever the upgrade na ginawa mo, hindi mo na pwedeng i-undo. Sa rifle, pwede. Yun ang advantage ng rifle over the pistol. Tulad nito, napalakas na natin ng ganun, hindi na natin pwedeng ibalik sa 350 FPS to. Kasi napalakas na, na-grind na eh. No? Anyway, medyo sumakit ang ulo ko, kinakabahan ako kay bossing, tapos hindi ka pa magsisilicone oil, patay po tayo dyan, boss, no? So, anyway, ito yung unit natin kay Airsoft, Sir Alvin, sa House of Representative. Maraming salamat, bossing, sa tiwala mo. Gusto mo mag-test fire? Okay, sige. Ayaw niya talaga, hayaan na natin, no? Test fire pa tayo ng konti. Lagyan natin naman ng 0.30 grams para maramdaman natin yung hagod, yung lakas niya, no?
Okay, anyway, nakurono na natin sa 0.20. Try natin lagyan ng 14 kg para maramdaman din natin yung half D. 1, 2, look, firing. So, basa. Ready to fire. Okay, firing si Lucas, mga airsoft. Yung style sa gilid, ang baril. Grabe. Sarap. Sarap, hindi ka nakita sa camera, oh. Okay, no? Okay, release, then rest. Marami pa namang gas, eh. Firing pa tayo. Sarap talaga pag upgraded yung unit. Grabe. Pasok. Basa. Ready to fire. Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Napakasarap nito. Napakatindi ng upgrade, no? Hindi siya naka big bore nozzle pero nahapit natin para tapatan niya yung mga naka big bore nozzle. Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libang. Yun po ang paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po.